Mahihirapan ho sila diyan. At sabi ko nga ho sa inyo mga bossing, sa ICC hindi ubra yung mga estilo hong, Pilipinas. Hindi ho ubra yung mga ganyang estilo. Yung mga tanim-tanim ng mga kung ano-ano, hindi ho papansinin yan. Tuloy lang po, mga kababayan, ang hearing ng dating Pangulong Duterte. Ayaw nyo ba nun? Kapagka tinuloy-tuloy ang hearing at natapos agad, mga DDS, ay di makikita nyo agad kung may katotohanan ba yung ibinibintang sa dating Pangulong Duterte. Di paglaya, laya agad. Hindi yung mas inuuna nyo pa, yung tipo bang pagpapabagal ng mga kaso at pagpapabagal ng mga hearing. So ano nangyayari? Aabot ng 90 anyos ang dating Pangulong Duterte doon sa piitan niya. Di po ba? Oh, eto ngayon mga bossing, yung 18 marites po mga kababayan, ipinipilit ni Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga bossing, natandaan nyo na po ba, naaalala nyo pa po ba kung ano ang ginawa ni Marcoleta at noong si Gutesa doon sa Blue Ribbon Committee? Di ba surprise? May pa-surprise pa. Babasahan lang pala tayo ng salaysay na hindi pa kabisado. Tignan mo lang yung mukha ni Gutesa habang nagbabasa ho no? Ganyan, binabasa yung salaysay. Yung lumalabas sa bibig niya at yung itsura ng mukha niya, halatang halata po na hindi kabisado. Magkalayo ho. No? Yung itsura niya doon sa binabasa niya. Ano sabi ni Marcoleta? Sandali lang, yung paragraph 20, 21. Ayaw, hindi mo nabasa. Mas kabisado pa ho ni Marcoleta No? Tapos yung nakasalaysay doon. Nakasulat na sana po ay magkaroon ako o mapasailalim ako sa Witness Protection Program. Tapos nung tinanong siya, physical, matapang naman daw siya. May mga baril naman daw siya. Hindi niya na kailangan sa security. Pagkatapos nun, mga kababayan, ano nangyari? Naglaho na ho si Orly Gutesa. Hindi na ho nagpakita si Orly Gutesa, mga bossing. Yung tipo ho bang, ang trip nila, pag etong witness namin, iniharap namin sa inyo, dapat, rekta, paniwalaan nyo agad. No? Kahit malayo ang itsura ng mukha nito doon sa isinasalaysay niya, kailangan paniwalaan nyo agad. Nagalit pa nga Bakit daw ho? Nagalit mga kababayan kasi daw hindi niya akalain na si Orly Gutesa yung pagtatatanungin ng napakarami daw ho. Aba, natural lang ho yata, mga bossing. Di ba? Dahil yung mga taong ganyan, magwi-witness ka, kailangan ng cross-examination yan. I-cross-examine mo yan. Alamin kung saan ba nanggaling, kung ano ba ang pinanggalingan, at kung ano ang pakay ng taong ito. Ganun ho. Di ba? Ngayon, sinira lang nila Marcoleta yung Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson. Ngayon, ito humihirit. Ito daw bagang 18 na ito. Itong 18 na ito, hindi mo ito papansinin. Utang ina. Papansinin na naman. Ubus oras na naman. At alam, halata ng taong bayan, natanim na naman yan. Pag tinignan mo nga hoy, yung mga pinagsasasabi, ay wala nga palang sinasabi. Si Baligod lang pala yung lagi nagsasalita. Di ba? Joro San Jose ng Finland. Bakit si Baligod na lang kaya ang iano ninyo? Ang imbitahan ninyo. Tapos kapag ka nahalata na buhol-buhol yung kanyang mga sinasabi, ikulong nyo dyan sa Senado. Di ba? Total naman mga kababayan, tanging si Baligod lang ang nakikita nating nagsasalita po sa mga interview. At parang siya lang naman ang nakakaalam nung mga yon. Sabi ni Jorge Edralin, uubusin ang oras ulit. Correct. Itong 18 na ito, hindi mo ito papansinin? Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O pinipilit mong pagtakpan
No, kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka sa obligasyon mo. Eh kaso halata yung mga witness ninyo. Yung mga witness ninyo, meron pang lumalabas na litrato o video na isa doon sa 18 marites, security daw, di umano, ni Sara Duterte. Ako, nung tinignan ko, maigi, kamukha. Pero hindi ko sasabihin, siya yun mismo. Pero hawig. Pati yung pangangatawan, hawig. Hindi lang tayo sigurado kung siya ba talaga yun. Di ba? Ngayon, sinagot siya ni Panfilo Lacson na senador, no? Noong una, si Gutesa. Tapos biglang nawala. Nasaan nga muna pala yung si Gutesa? Marcoleta, nasaan si Gutesa? Ako alam nyo yan eh. Alam niyang mga yan, mga bossing. No? O baka niligpit na si Gutesa, ha? Grabe naman. Alam niyan. Sila yung mga magkakasama ho, mga kababayan eh. O di ba? Si Gutesa na nag-iisa na sana witness versus dito kay Congressman Martin Romualdez. Ayan ho tuloy. Yung sinasabi 6 to 9 months na dapat makasuhan si Martin Romualdez. Hanggang ngayon hindi pa matuloy-tuloy. Bakit to? Yung nag-iisang witness nila hanggang ngayon hindi pa ho nagpapakita. Wala pa din. Di ba? Nung inimbitahan sa Department of Justice para kausapin, kumaga para makita kung nagsasabi ng totoo. Wala na. Doon nag-umpisa na tumakbo. Siguro, sabi sa isip-isip ng tao, tangnang yan. Makakasuhan pa ako ng perjury dito sa mga pinaggagawa ko, dito sa mga pinagsasabi ko. Di ba? At kung titignan nyo po yung mga sinasabi nila, mga kababayan, ang sinusundan lang naman po niyan mga yan, yung mga pinagsasabi ni Saldico. No? Tapos sasabihin ng mga didis, parehas. Doon yan nagsisimula. Doon yan pinaghuhugutan niya mga. Sabi ni Ma'am Leonida Negrillo, Ninong, huwag kang magmumura. DDS lang ang palamura. Mga sira ang tuktok kasi nitong mga ito eh. No? O tuloy. Noong una si Gutesa, tapos biglang nawala. Tinanong ka ng media, nasaan siya? Di ka sumasagot. Correct. Ilang buwan bago ulit lumitaw ng anak, naging 18. Tapos, pag-aaksayahin ng oras, gusto nyo guluhin ang isip ng tao para kayo ang matakpan? Sadyang di lang kami tanga para mapaniwala sa scripted. Alam nyo, yung mga DDS na lang ho ang mga naniniwala sa kanila. At kahit po, ewan ko lang ha, kahit ipanood mo sa harap-harapan ng mga DDS, etong sinasabi ni Baligod na, nakita nila na may perang iniaabot kay Trillanes versus doon sa sinasabi niya, wala naman po silang nakita. Hindi pa din maniniwala. Tatawa lang yan eh. Hindi. Tatawa lang o DDS dyan, mga kababayan. Paano nga, ang umiiral sila sa kanila, ipagtanggol ho yung mga iniidolo nila. Ipagtanggol ho yung mga politikong, ayun, basta idol lang, yun lang. Di ba? Sabi ni Teodora Banrensilar, Boss Mark, what do you think? Sara impeachment. Hope this time, ma-impeach na yan. I can't wait, Boss Mark. Malamang ho, ganyan na mangyayari dyan. Lalo na po kapag tumaas na sa Senado. Kaya lang ho, mga bossing, ang nakalulungkot dito, alam nyo kung bakit? Nako, si JB.